Uy, Jun! Galing ka ron sa papunta sa tulay, di ba? Anong nangyari? Bakit nagtatakbuhan yung mga nandun sa palengke papunta ron sa tulay? Hindi nga rin ako sigurado, Mang Justin eh. Pero habang nagmamaneho ako kanina, narinig ko yung bulungan ng mga chismosa. May nakita raw bangkay dun sa tulay parang babae eh. Babae ba? Baka yun na yung nawawalang babae na magdadalawang linggo nang hinahanap ng mga pulis. Narinig ko pa minsan yung usapan nila Officer Dumilik tungkol dun eh. Halos hindi na raw makatulog yung pamilya nun. Nakakaawa naman kung siya nga yung bangkay. Palagay ko nga ho, may mga pumunta kasi na taga-kabilang baryo. Nag-iiyakan nung nakita ko sila eh. Hindi ko na lang hinintuan dahil may pasero ako kanina sa palengke. Bakit hindi nyo kaya tingnan? Wala pa naman yata kayong ginagawa dyan sa talyer eh. Yun na nga ang gagawin ko. Tara, samahan mo nga ako. Para hindi naman tayo magmukhang chismoso dating. Hindi naman siguro tayo mapaghihinalaan, Mang Justin. Tara na ho, sakay na ho kayo dito sa tricycle para mabilis tayo. Sige, salamat Jun. Nagtungo na nga ang dalawang lalaki sa sinasabing tulay. Pagkalagpas pa lang nila ng palengke ay kitang-kita na ang mga usyosero at usyosera. Tila gulat na gulat ang mga iyon sa nakikita. May ilang mga nakatakip ng bibig. May takot na takot at ang sinasabi ni Jun kanina na nag-iiyakan na siguradong kaanak ng biktima. Nakipagsiksikan ng Ginoo hanggang sa makapwesto sila sa harang ng tulay. At mula roon ay pinagmasdan nila ang biktima sa ibaba. Eksakto rin na magkasunod na dumating ang kilalang bagitong pulis sa baryo na si Officer Dumilig. Kasunod ng pulis patrol ang isa pang sasakyan na siyang paglalagyan ng bangkay ng biktima. Nang makita yun ni Mang Justin at June ay napatakip din sila ng bibig. Bukod kasi sa may amoy na ay hindi talaga kaaya-aya ang sinapit ng kaawa-awang biktima. Grabe ho, Mang Justin eh, no? Muntik na akong masok sa nakita ko. Ang lala. Kaya nga eh, kawawa yung sinapit nung kung sino mang biktima na yan. Kaya pala grabe yung pakiyak ng mga kaanak eh, no? Normal na tao pa ba yung gagawa niyan? Base sa nakikita ko, hindi. At ang isa pang tanong, hindi rin sigurado kung tao yung gumawa niyan. Ano ang ibig niyong sabihin? Naniniwala ko o sigurado ko na hindi normal na tao ang gumawa niya sa kawawang biktima. Hindi normal na tao? Ibig niyong sabihin parang engkanto, mga laman lupa o diablo? Aswang. Katulad ng sinabi ni Mang Justin, marami rin ang naniniwala sa mga taga-baryo na aswang nga ang pumatay sa biktimang kinilalang si Romana. Nang mailagay na ang bangkay sa likod ng sasakyan, ay sinabihan na ni Officer Dumilig ang mga tao na umalis na. Bumalik na nga si Mang Justin at June sa talyer at doon ipinagpatuloy ang kwentuhan. Sa maghapong yon ay halos yun lang ang naging topic ng mga tao sa bayan. Sa katunayan kasi ay noong nakaraang buwan pa talaga may nababalita na tungkol dito. Ilang lugar na kasi ang nagpapakalat na meron nga raw pagala-galang aswang na tila naligaw sa kanilang probinsya. Maraming alam si Mang Justin patungkol sa ganitong bagay, pero nanatili siyang tahimik. Hindi naman kasi lahat ng nakakasalamuhan niya ay naniniwala sa aswang kahit pa nasa probinsya sila. Mas maugong kasi ang tungkol sa kulam, barang, mga engkanto sa kanila kaysa sa aswang. At kahit nga sarili niyang anak ay hindi rin ganon nakukumbinsi. Pero sa kabilang banda, dahil sa tila napapadalas na ang ganong balita, ay nag-alala na rin ang Ginoo kay Selena. Ang nag-iisa niyang anak na buntis pa naman ngayon. Kaya pagkatapos ng trabaho, ay nagpaalam na siya sa among si Boss Kulas kung tawagin. Pagsang-ayon ng Ginoo ay umuwi na siya sa kanila. Pagdating niya sa tulay ay saglit na napatingin ang Ginoo. May nakita siyang tao roon na umaamoy-amoy sa paligid. Hindi niya lang masyadong mamukaan dahil nakatalikod. Bukod kasi rito ay balot na balot yon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Tumigil ang nasabing nilalang. Tumindig yon pero hindi siya umarap kay Mang Justin. Pagkalaon ay nakarinig siya ng mahinang pag-angil galing mismo sa sinitan niyang tao.
Nakaamoy din siya ng kakaiba. At dahil dito ay meron siyang naalala. Noon kasing kabataan ni Mang Justin ay may kasaan din siya sa mga amoy-amoy. Dahil ang lolo hustisyo niya ay manunugis ng aswang. At isa sa mga naturo sa kanya kung paano malamang may aswang sa paligid kapag may kakaibang amoy. Mapanghin na malansa ang amoy. Galing dun sa taong yun. Hoy! Aswang ka no? Siguro ikaw yung pumatay sa bangkay ng babae dito kanina. Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil dali-daling tumakbo palayo ang nasabing nilalang. Hindi na rin niya pinag-aksayahang habulin sapagkat dumaan si June sakay ng tricycle nito at tuminto sa kanya. Mang Justin, ano pong tinitingnan niyo dyan? Iniisip niyo pa ba yung bangkay ng babae kanina? Ha? Oo eh. Nako, mandidiri lang kayo kapag naalala niyo pa yon. Ako nga kapag naalala ko yung itsura niya, nasusuka-suka ako eh. Saka, hayaan na ho natin yun. Nagtirik naman na ho sila ng kandila eh. Ayun po sa bandang dulo. Oo nga. Hindi ko lang maiwasang maawa sa mga naiwang kaanak eh. Sana mahuli na yung aswang na yun. Ano? Yung huli niyong sinabi hindi ko masyadong narinig eh. Wala. Wag mo na lang pansinin yung huli kong sinabi. Ay siya nga pala, pwede bang makisabay sa'yo hanggang sa kanto lang namin? Ay sige ho, walang problema. Sumakay na nga kaagad ang Ginoo at nang paalis na sila ay napalingon pa rin siya sa ibaba ng tulay. Patuloy pa rin na tumatakbo sa isip niya ang tungkol sa nilalang na nakita kanina. Sigurado akong yun yung aswang na yun eh. Pero kapareho ng amoy ng mga kilala kong aswang sa amin. Wag lang talaga silang magkakamali na gumawa ng kabalbalan dito sa baryo dahil ilalantad ko sila. Pag-uwi ng bahay ay nakita ni Mang Gusting. Naabutan niya ang buntis na anak na nakaupo sa tabi ng pintuan habang nagmimeryenda ng paborito nitong kamote. Oh, ba't diyan ka nakatambay? Hapon na. Sinabi ko naman sa'yo na kapag ganitong oras pumasok ka na sa loob ng bahay. Nagpapaangin lang, Tay. Medyo mainit sa loob eh. May electric fan naman Mas magandang malasap yung sariwang hangin. Ay, siya nga po pala. Natagalan ka yata ngayon, Tay. Hindi ka rin umuwi kaninang tanghali. Nanangalian na ba kayo? Nakikain na ako sa talyer. May 2 traktora pa kasi kaming inaayos kaya medyo natagalan kami. Hindi na nagpauwi si Boss Kulas para mabilis kami makabalik sa pagtatrabaho dahil minamadali na ng may-ari yung sasakyan nila. Kailangan na rin sa taniman Teka, nasaan ang mga anak mo? Tulog ba? Hindi po. Tawagin mo nga ate to. May dala akong paborito nilang tinapay. Kap-kap! Anog-anog! Nandito na ang lolo timba ninyo at may dalang pasalubong. Magsilabas na kayo dyan, dali! Paglabas ng nagagwapuhang mga bata ay masaya ang mga iyon na yumakap at nagmano sa kanilang lolo. Kita rin ang tuwa sa Ginoo na parang natanggal ang kanyang pagod. Kahit may kakulitan ng mga apo niya, ay mahal na mahal niya ang mga iyon at handang ipagtanggol kahit kanino. Kunin na ninyo yung paborito niyong tinapay, dali! Oops, teka lang. Bukod dito sa tinapay, kung sino ang magtitimpla sa akin ng kape, ay bibigyan ko ng sorpresa sa Sabado. Sabay na nagtaas ng kamay ang 2 batang lalaki. Nagpresenta talaga sila para magkaroon ng gantimpala sa sahod ng pinakamamahal nilang lolo. At nang tila nag-aaway na sila, ay umawat na ang Ginoo para hindi na magkasakitan pa. O sige na. 2 na kayo magtimpla. Timplahan nyo kami ng nanay nyo para pareho ko kayong bigyan ng sorpresa sa Sabado. Kagad nagtakbuhan pabalik sa loob ng bahay ang kambal para nga magtimpla na ng kape. Tuwang-tuwa lang silang pinagmamasdan ng Ginoo habang kumakamot ng ulo. Si tatay masyadong ini-spoil ng kambal. Mamaya palagi nang humingi ng pera yan sa akin sorpresa yung mga yan. Alam niyo naman po na wala akong may bibigay
Eh di ako magbibigay. Ito naman oh. Hayaan mo na lang ako sa kaligayahan ko, nak. Bahala kayo sa trip nyo, Tay. Eh siya nga pala. Kailan pala uwi nung asawa mong si Gomez Parang magdadalawang linggo na siya sa kabilang bayan Ngayong linggo daw, uuwi siya. Eh di ba nga, maulan doon nung nakaraan kaya hindi na siya nagbiyahe pa uwi. Ganun ba? Akala ko nag-away na naman kayo Kaya hindi na naman umuwi. Ikaw nga Selena huwag mong palaging pinagdidiskitahan ng asawa mo. Hindi ka na naman naglilih Kaya huwag mo nang awayan ng awayan yung tao. Pagod yun sa linggo-linggong pagtatrabaho kaya naman huwag mo na siyang masyadong asahan sa gawaing bahay. Hindi ko naman kailangan ng tulong kapag nandito. Ay nako, Tay. Huwag yun na ipagtanggol yung mokong na yon. Kaya namimihasa Ayaw ko lang naman na kapag nandito siya, sa halip na tumulong sa akin o sa atin, mas inuuna pa niyang mag-inom-inom ng alak. Ganun talaga. Yun na lang ang pinakapahinga niya Kung gusto niya magpahinga, matulog siya maghapon at baka matuwa pa ako. Palibhasa, nakakatagay ka rin, Tay Kayo talagang mga lalaki. Oh, nagsiga ka na pala? Bakit hindi mo pa sinunog yung mga tira-tirang piraso ng gulong sa likod? Aba, sabay change topic Sabi ko naman kasi sa iyo na palagi kang magsusunog ng goma tuwing hapon. Ang baho kasi, Tay Nakakasuka kaya yung amoy, kung alam mo lang. Selena, ilang beses na kitang sinasabihan. Buntis ka kaya kailangan magsunog ka ng goma sa hapon para hindi umahalimuyak ang amoy ng sanggol dyan sa tiyan mo. Ayaw ng mga masasamang elemento ang ganyang amoy, lalo na yung mga aswang. Galit yung sa sunog na gulong. Aswang na naman. Sino na naman kayang ituturo nyo, Tay? Si Manang Mira? Aling Amiling? O si Mang Dudoy? Baka madamay din dyan yung manghihilot na si Kaamor, Ano? Kaamor? Sabi ko naman sa'yo na huwag kang magpapahilot sa mangkukulam na yun, di ba? Ikaw talagang tigas-tigas ng ulo mo. Yan na naman kayo, Tay Huwag mo kong tawa-tawanan dyan, Selena, Alam mo ba yung nangyari kanina dun sa bayan? Nakita na yung babaeng nawawala. Romana ang pangalan nun. At hindi mo magugustuhan kung nakita mo. Kung gaano nakakasuka yung sinapit niya. Nakita ko yung aswang doon mismo sa ilalim ng tulay habang pauwi ako rito. Hindi ko na lang nahabol dahil dumating na si June at isinabay na rin ako rito sa pag-uwi. Sino naman po kina Manang Mira, Aling Amiling o Mang Dudoy ang aswang? Hindi ko nakita Yun na nga ba sinasabi ko Hindi naman pala kayo sigurado, Tay, kung sino po kina Manang Mira, Aling Amiling o Mang Dudoy ang aswang. Tigil-tigilan mo nga yung pagbabanggit ng mga pangalan ng mga yon. Hindi mo alam na naririnig ka ng mga yan, kahit gaano pa sila kalayo sa atin. Kaya, walang mawawala sa'yo kung maniniwala ka sa sinasabi ko. Aswang ang tatlong yon at ang manghihilot mo naman ay mangkukulam. Itanim mo yan sa utak mo. Hindi na nakabuelta pa si Selena dahil dumating na ang kambal, dala ang kape. Napangiti si Man Justin. Pagkakuha ng mainit na inumin, ay saka siya dumukot ng barya at iniabot sa mga apo. Naglulundagan naman ang mga yon sa tuwa na bumalik na sa loob ng bahay para maglaro. Saka naman muling bumaling si Mang Justin kay Selena na pangiti-ngiti pa rin. Seryoso niyang pinagmasdan ng anak. Huwag mong gawing laging biro ang sinasabi ko sa iyo, Dapat matuto ka sa nangyari sa akin. Nakikita mo tong malaking marka sa leeg ko? Hindi ba ilang beses ko nang sinasabi na bakas to ng pakikipagsagupa ko noon sa aswang? Ako, Tay, ilang beses mo na talagang naikwento. Hindi ko naman nakakalimutan yun Yun naman pala si Lene. Tandang-tanda mo naman pala Hindi mo pa nga nakakalimutan Kamo. Pero bakit hanggang ngayon, nak? Parang hindi mo mapaniwala ng mga aswang at mangkukulam at iba pang mga masasamang elementong lamang lupa at iba pa. Hindi naman sa hindi naniniwala, Tay. Wala lang pa kasi kaming karanasan katulad nyo. Siguro, maniniwala na lang ako kung sakali mang makakita ako. Mag-ingat ka sa mga hinihiling mo, Selena.
May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Kapag narinig ka ng mga masasamang nilalang sa paligid, baka mapagdiskitahan ka pa ng mga yan. Hay nako anak, maana ka sa nanay mong katigas ng bumbunan. Hala ka, tay. Napunta na sa kademonyohan at dinamay pa ang Nanay Esperanza na nananahimik na sa sementeryo. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga muna dyan. At magsusunog pa ako ng goma. Huwag niyo masyadong damihan ng ilalagay na goma, tay, ah. Makapagluto na nga rin muna ng hapunan natin. Napaismid na lang ang Ginoo bago magsunog ng mga tira-tirang goma. Pagkalaon ay nagtungo siya sa dampa sa tapat ng bahay at sumandal para magpahinga. Habang nagmamasid sa paligid, patuloy pa rin kasing sumasagi sa isip niya ang nakakasukang itsura ng bangkay ni Romana at ang nilalang na nakita niyang sinisiguro niyang isang aswang. Napahawak siya sa liig nang maalala ang pakikipagsagupa sa isang aswang noong kabataan niya. Sinariwa niya ang nangyari noon kung paano namatay ang lolo hustisyo niya dahil sa aswang na kumagat sa kanyang leeg. Napapikit na lang siya dahil ayaw na rin niyang balikan ng mga panahon na yon. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay tahimik na naghapunan ang mag-iina kasama si Mang Justin. Nang makumpleto na ni Selena ang mga paghahanda sa lamesa, pinangunahan na ng Ginoo ang panalangin bago nila pagsaluhan ang nasa hapagkainan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito dahil kahit mahirap ang buhay ngayon, ay meron pa rin kaming napagsasaluhan sa hapagkainan. Dalangin namin, Diyos Ama, na maging kalakasan namin ng mga pagkain ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maging daan ito para malayo kami sa mga sakit at iba pang hindi magandang bagay. Mabusog na po nawa ang bawat isa sa amin. Maraming salamat din sa patuloy na paggabay mo sa pamilya ko, sa aking anak at sa mga apo ko. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Habang naghahapunan ay nakarinig sila ng tricycle na eksaktong tumigil sa tapat ng kanilang bakuran. Tumayo si Mang Justin at sumilip sa bintana. Nang makita niya si June, kasama si Konsyal Angel at ang tanod na si Lito, ay lumabas muna siya ng bahay. Hinarap niya ang tatlo para kausapin. Magandang gabi, Konsi at paring Lito. Pati na sa iyo, June. Anong sadya nyo? Pasensya na at kumakain kasi kami ng anak ko at mga apo ko eh. Mang Justin, pasensya na at naistorbo po namin yung pag-aapunan nyo. Ito kasing sila Conchi at Kuya Lito eh. Kailangan nila ng armas. Armas? Para saan? Yun o kasing nangyari kanina, yung nakita natin. Dahil doon magro-ronda kami ngayon. Natakot kasi yung mga taga dito sa atin eh. Kaya nag-request ang karamihan na magkaroon ng paglilibot. Yung hinala nyo na aswang ang gumawa, ganun din ang hinala ng karamihan dito sa baryo. Ah, ganun ba? Bakit sa akin nyo pa naisip na humingi ng armas-armas na yan? Kayo lang naman pong kilala kong may alam pagdating sa mga aswang-aswang eh. At saka, ito rin naman sila Konsi Angel at Kuya Lito rin naman ang nagsabi. Sinamahan ko lang din naman dahil nahihiya sa inyo. Nagboluntaryo na rin kasi ako para ngayong gabi na to. Kayo, baka gusto nyo rin magboluntaryo, Mang Justin. Ay nako, gustuin ko man June. Pero alam mo naman buntis ang anak ko. Mahirap nang iwanan sila rito sa bahay kapag gabi. Lalo na ngayon, may nangyari pang insidente dun sa tulay. Mabuti pa pasok muna kayo at tumambay dun sa kubo ko. Kukunin ko lang sa loob ng bahay yung mga ilang gamit ko. Sige ho, salamat ho. Ngumiti rin sina Konsyal Angel at Kuya Lito bago patakbong bumalik sa loob ng bahay si Mang Justin. Nang nasa kusina na, ay tinanong pa siya ni Selena kung anong pakay ng tatlo at sinabi niya lang na may kailangang gamit. Dala ang medyo kalawangin at niluluma ng sandata, lumabas kagad ang Ginoo ng bahay at nagtungo sa kubo kung saan naroon ang tatlong bisita. Ito lang ang pwede kong maipahiram sa inyo. Yung dalawang luma kong tulos, tanso ang patalim nito. Ang payo ko sa inyo,
Bago gamitin mamaya, kiskisan nyo muna ng bawang. Medyo luma na yung hawakan kaya konting ingat na lang ha. Yung sa akin ho. Naalala ko na marunong kang gumamit ng pana. Meron din ako rito at ganoon din ang gawin mo. Yung patalim at bala nito, ikiskis mo sa bawang. Bakit kailangan pang gawin yon, Mang Justin? Parang mas okay nga kung kalawangin para matetano yung mahuhuli naming aswang. Hindi naman uubra sa aswang ang ganon. May kapangyarihan sila ng kadiliman na mabilis magpagaling sa mga sugatan nilang katawan. Kadalasan nga lalo na sa mga malalakas na klase ng aswang, ang bawang, halaman ng talumpunay, asin at iba pang pangontra ang pwede lang makasakit sa kanila na hindi humihilom. Kaya wag na wag niyong kalilimutan ng bilin ko. Magbaon din kayo ng asin bilang panaboy. Mabisang pangontra ang bagay na yon, lalo na kung may basbas at dasal galing sa simbahan. Sige ho, maraming salamat ho, Mang Justin. Hindi na ho kami magtatagal para matapos man na yung pagkain nyo. O sige, mag-ingat kayo ha. O si Angel, Lito at June. Pasensya na ulit sa bala. Wala yon. Ilang saglit pa, pag-alis ng tricycle ay napatingin sa kapaligiran si Mang Justin. Pinakiramdaman niya ang hangin at napansin niyang tila may nagbabadyang panganib. Hindi lang ngayong gabi kundi sa mga susunod pa. Pagbalik sa loob ng bahay, ay naupo na siya at muling sinabayan ng anak at mga apo sa pagkain. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng hating gabi, ay hindi tuloy nakatulog ng maayos si Mang Justin. Maraming beses niyang narinig ang kakaibang huni na paligid-ligid hanggang sa makita niyang lumabas ng silid ang buntis na anak. Oh, bakit gising ka pa? Iinom lang sana ako ng tubig. Kaya lang, parang hindi mapakalitong tiyan ko, tay. Malamang, natatakot ang anak mo. Nararamdaman niyang may umaali-aligid dito malapit sa atin. Iyon ba yung maingay na ibon na naririnig ko kanina? Sigurado akong hindi yung basta ibon lang, anak. Aswang na naman ba, tay? Oo. Kitang-kita ng Ginoo kung paano umismit si Selena bago magpunta ng kusina para uminom ng tubig at umihi. Sumunod naman si Mang Justin na lumabas mula sa pinto ng likod bahay. Ang naiwan na siga kaninang hapon ay muli niyang niliyaban ng tira-tirang goma na umaalingaso na naman sa gitna ng hating gabi. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay napapailing na lang ang buntis habang nakatingin sa kanya at nakatakip ng ilong. Mas mabuti na nakakasiguro, anak. Sige na, matulog ka na. Nandito lang naman ako sa sala. Ganda ng trip nyo, tay, Kapag may nagreklamo sa inyong kapitbuhay bukas, ay nako. Hindi na sumagot ang Ginoo. Bumalik na lang siya sa mahabang kahoy na sofa at nahiga sa kanatulog ng mahimbing. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ramdam pa rin ang takot ng mga taga-baryo dahil sa nangyari. Subalit makalipas ang isang linggo, ay tila nakalimutan na rin kagad ang tungkol sa bagay na yon. Pero hindi pa rin nagpakampante si Mang Justin dahil alam niyang nagpapahiyang lang ang mga alagad ng kadiliman. Biyernes ng hapon, katatapos niya lang magtrabaho sa talyer. Pauwi na siya na galing din sa palengke nang muling mapadaan sa tulay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, muli na naman niyang nakita ang misteryosang tao na nakita nung nakaraan. Hindi na kaagad nag-aksaya ng pagkakataon ng Ginoo. Iniwan niya saglit ang pinamili at bumaba sa tulay. Hoy! Ikaw na naman! Nakita na kita rito nung nakaraang linggo Pagkatapos makita yung bangkay ni Romana, aswang ka no? Hindi tumugon ang nasabing nilalang. Nanatili lang itong nakatalikod pero naririnig ni Mang Justin ang mahinang pag-angil. Humalimuyak din ang kakaibang amoy ng aswang. Nasabi ko na nga be, aswang ka Marap ka! Sino ka ba ha? Dudoy? Amiling? O Mira? Bakit ayaw mong... anak ng tokwa! Tumakbo na naman! Hinabol niya ang nasabing nilalang hanggang sa makarating sila sa mataas na talahiban. Huminto siya sa bukana at sinipat-sipat ang aswang habang napapakamot ng ulo.
Malaman lamang ko lang kung sino kang hinayupak kang aswang ka. Manda ka sa akin! Subukan mo lang mambiktima ng mga taga rito. Hahanapin talaga kita! Nang patalikod na siya, mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang tila malaking ibon na lumipad palayo. Dahil dito ay kumuha siya ng bato at sinubukan niyang puntiryahin. Ang kaso nga lang ay hindi na umabot. Bumalik na lang siya kaagad sa tulay nang makita niya si Mang Dudoy na dinadampot ang supot na iniwan niya. Dali-daling umakyat si Mang Justin at saka sinita ang matandang lalaki, isa sa itinuturing niyang aswang sa kanilang lugar. Ang lakas ng loob niyong kunin yung pinamili ko ah! Hindi ko naman alam na ikaw pala may-ari nito, Justin. Ngayon alam mo na. Tumabi ka nga dyan at dadaan ako. Masyado ko talagang mayabang. Abat, papalag ka ba? Akala mo siguro porket aswang ka, hindi kita lalabanan ha? Yan ka na naman sa kakaaswang mo, Justin eh. Panay ang bintang mo sa amin nila Amiling at Mira. Wala ka naman basyan. Kung yung mga taga rito naloloko nyo, ako hindi, Dudoy. Alam ko ang amoy ng mga katulad ninyo. Teka, siguro ikaw yung kaninang hinabol ko, no? Anong pinagsasasabi mo? Baliw ka na talaga eh. Kaya ka na pagkakamalang sira ulo eh. Ay naku, maiwan na nga kita dyan. Malaman lamang ko lang talaga na may ginagawa kayong kalokohan. Hindi ko kayo sasantuin kahit magtulong-tulong pa kayo mga aswang kayo. Kaya mag-iingat ka. Huwag akong bantayan mo ng bantaya, Justin. Ikaw ang mag-ingat. Mayabang ka eh. Anong sinabi mong hayop ka? Oh, ano? Saan ka pupunta? Aswang talaga. Bilis mawala ah. Dahil dito ay nagmadali na ang Ginoo na maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pagkabigay niya ng lulutuing ulam ay dumiretso kagad siya sa bakuran at muling nagsiga na may halong goma. Nagreklamo na naman si Selena pati ang kambal dahil sa mabahong amoy. Pero pinaliwanagan lang sila na kailangan yon. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos manalangin ay nagsimula na silang maghapunan. Kaya lang ay eksakto naman na biglang nawalan ng kuryente. Saka lang din naalala ni Mang Justin ang usapan kanina sa bayan. Oo nga pala. May nag-anunsyo na kanina ron sa bayan na pansamantalang mawawala ng kuryente ngayon. Naayos kasi yung mga poste at apektado ang area natin. Naku, bakit ngayon nyo lang sinabi, Tay? Hindi bale. May mga gasera naman tayo. Diyan lang kayong lahat sa upuan. Kukunin ko lang sa bodega ko yung mga gasera. Kabkab, ano-ganog, bantayan yung nanay nyo ha. Pagtango ng kambal ay lumabas kagad si Mang Justin at dumiretso sa maliit nilang bodega sa likod ng bahay. Marami kasing nakatagong gasera roon si Mang Justin na nakareserba lang sa mga ganoong pagkakataon. Kumuha siya ng 3 at pagbalik sa loob ng bahay ay sinindihan niya na to isa-isa. Nag-iwan siya sa altar sa sala, sa kwarto at panghuli ay sa pagkainan na nilapag sa gitna ng mesa. Habang kumakain ng mag-iina, si Mang Justin naman ay nagsasara at nagkakandado muna ng mga bintana. Hinawin niya rin kaagad ang kortina paloob at pagkatapos ay saka niya nilakang pinto. Saka bumalik sa pagkainan. Buti na lang, lagi tayong may nakareserbang gasera, Tay. Noon pa natin gasera yan. Ngayon na lang natin ulit nagamit. Buti nga't may gas pa eh. Sa tuwing makikita ko nga yan naalala ko nanay mo. Bakit naman, Tay? Banyos kasi ang tawag dyan ng nanay mo noon. Banyos? Ay sus, hindi alam. Parang hindi lumaki sa gaserang taong to ha. Palagi mo nga binabanyusan ng nanay mo noon eh. Hindi ko na talaga maalala, Tay eh. Yan yung tawag sa gaas na laman ng gasera. Pinapahid niyan sa tiyan at sa likod. Yung banyos natin noon laging dinadala ng nanay mo sa may simbahan dun sa bayan para lang ipabasbas. Talaga po? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Bakit nga ba kailangan pang ipabasbas yan? Para maging epektibo talaga kapag ipinahid sa mga nararamdaman sa katawan. Kapag nananakit ang likod mo, pwede mong ipahid-pahid yan. Naku, Tay. Hindi pwede dahil baka makasama pa yan sa anak ko. At saka,
baka maging aswang pa ako. Di ba yung mga manananggal ganyan ang ginagawa? Nagpapahid sila tapos nahahati na yung katawan. Baka mamaya pagpahid ko niyan, mahati yung katawan ko. Mahuli pa bigla yung baby na nasa tiyan ko ngayon. Puro ka rin talaga kalokohan eh, no? Bakit hindi mo na lang subukan dahil mas mainam yan na pangontra sa aswang? Ay nako tay, sa doktor mo yan sabihin baka pagalitan pa ako dahil masama ang amoy ng gas sa sanggol. Sus, ang mga tao talaga ngayon, no? Bira nang maniwala sa mga hindi pangkaraniwan. Ganun talaga tay eh. Nagbabago siyempre ang henerasyon natin. Hindi naman palaging mabuhay lang tayo sa mga kasabihan, kuro-kuro, saka mga kwentong barbero. Hindi naman kwentong barbero ang mga aswang. Kung naniniwala ka sa mga anghel o demonyo, abay, dapat naniniwala ka rin sa mga aswang at sa iba pang mga kababalaghan dito sa mundo. Sige na nga, magtuloy na tayong kumain para makatulog na maaga. Ang balita kanina magtatagal ang pagkawala ng kuryente. Mukhang bukas pa nila itutuloy ang pag-aayos dyan dahil takot ang mga tao rito sa baryo natin. Bakit na naman po? Dahil sa mga aswang-aswang na yon? Ay nako, mga tao talaga kung ano-ano mga pinapaniwalaan. Wala namang masama kung maniniwala sa mga ganoong bagay. Lalo na rito sa probinsya natin, anak. Kaya mabagal ang pag-unlad sa mga probinsya eh. Masyado kasing maraming pamahiin ng mga tao. Hindi na umimik si Mang Justin. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain dahil alam niyang kapag nagtuloy ang usapan ay dadaanin na naman siya ni Selena sa kapilosopuhan. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng hapunan at pagliligpit ay nag-asikaso na nga matulog ang lahat. Nang nasa kwarto na ang mag-iina, tahimik lang na nakaupo si Mang Justin sa mahabang sofang kahoy na siyang tulugan na rin niya. Taimtim siyang nanalangin dahil parang kakaiba rin ang dating ng gabing ito sa kanya. Masyado kasing tahimik ang paligid na parang kahit ang mga kuliglig sa labas ng bahay ay nakikiayon sa kawalan ng kuryente. Panginoon, ang dalangin ko lang po sa gabing ito ay patnubayan po ninyo ang aking sambahayan. Gawin mo akong handa sa anumang gawa ng kaaway at huwag mo namang pahintulutan na mapahamak ang aking anak at mga apo, lalo nang nasa sinapupunan ni Selena. Kayo na po ang bahala sa lahat. Pinapaubaya ko na po sa inyo ang aming kaligtasan. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos manalangin ng taimtim, ay nahiga na si Mang Justin. Pero hindi pa rin siya madalaw-dalaw ng antok. Para pa rin siyang nabibingi sa katahimikan ng gabi. Alam kasi ng Ginoo na sa ganoong pagkakataon ay tiyak na nakaabang ang mga masasamang alagad ng kadiliman. Ang mga ito ay paligid-ligid lang at nag-aabang ng bibiktimahin. 10:00 pa lang, subalit tila napakalalim na ng gabi dahil sa kadilimang taglay ng kapaligiran. Mabuti na lamang ay maliwanag ang buwan at walang mga ulap na tumatakip sa mga bituin. Nanatiling gising si Mang Justin at dahil tila hindi rin mapakali, kaya binuksan niya lang ng bahagya ang maliit na bintana upang makita kung sakaling may aaligid na kung sino at magtatangkang salakayin ng buntis niyang anak. Hindi naman siya nagtatamang hinala, pero malakas talaga ang kutob niya dahil na rin sa mga karanasan noon. At para mapawi na rin ng ligalig sa sarili, saglit siyang nagsindi at humitit ng ginawa niyang tabako habang nakatunghay sa bintana. Maya-maya pa ay nakarinig na nga siya ng mga yabag mula sa kwarto. Kasunod ng paglabas ni Selena. Ano ba yan, Tay? Kahit tuloy ako, nagigising ako sa amoy ng tabako niyo eh. Pasensya na at hindi ako makatulog eh. Papatayin ko na to. Sinabihan ko na kayong huwag nang hitit ng tabako. Hindi kayo palaging malakas, Tay, ah. Oo na, sige na. Oo, yan o, pinatay ko na. Bumalik ka na rin sa kwarto. Hindi na natapos ng Ginoo ang pagsasalita dahil mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na sila ng tunog ng tricycle. Palakas yun ng palakas dahilan para mapadungaw ang Ginoo sa bintana, kung saan nakita niya ang tricycle ni June. June,
Rumoronda ka? Uy, Mang Justin! Minto ka muna kaya. Ay, oo, sige po. Dali-daling lumabas ng bahay si Mang Justin. Naiwan namang napapaismit si Selena bago bumalik sa silid nila ng mga anak. Sa tapat ng bakuran sila nag-usap hanggang sa mapansin ng Ginoo na tila ninenervyos ang mukha ng binatang maskulado. Parang tensyonado ka. Anong meron at saan ka galing, June? Papunta ho sana ako dun sa bayan sa plaza. Kasi susunduin ko yung pinsan ko saka yung asawa niyang buntis na kailangan dalhin sa ospital. Manganganak na ho eh. O bakit dito ka pa dumaan sa amin banda? Iikot ka pa tuloy niyan. Mapapalayo ka pa. May nakita ko kasi ako ron na malaking ibon. Parang paniki. Hindi ko alam kung ibon ba talaga yun o ano eh. Aswang. Yun na nga ho. Nakasampa siya sa malaking puno ng kapok doon sa paliko. Kapag papunta ng plaza. Magdedire-diretso sana ako kaso lumipat papunta sa akin eh. Akala ko nga lulusubin ako eh. Kaya nagmadali ako. Nagdire-diretso na ako dito. Di na nga sana kita hihintuan, Mang Justin eh. Di ba may binigay ako sa iyong pana? Saka nagdala ka ba ng asin? Hindi ko nga nadala sa pagmamadali na rin eh. Pumasok ka muna rito, tara. Kukuha ako ng pangontra. Nagmadali na nga silang pumasok sa loob ng bahay at kumuha na si Mang Justin ng asin na may dinikdik na bawang. Binalot niya to sa supot. Pagkatapos ay kinuha niya ang malaki pero kalawanging bolo para ipagamit sa binatang maskulado. Natuwa naman si June at kahit papaano ay nawala ang takot sa mukha nito. Kapag sinundan ka pa rin, gamitin mo yung asin na may dinikdik na bawang. At huwag ka magpapakita ng takot. Dahil naamoy ng mga hinayupak na aswang yon. Gusto man sana kitang samahan. Kaso, alam mo rin naman na hindi ko po pwedeng iwan ang anak ko at ang mga apo ko dito. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Oo, naiintindihan ko naman ho. O sige na, magmadali ka na. Dahil baka naghihintay na yung pinsan mo at yung asawa niyang buntis. Sige ho, salamat talaga Mang Justin. O sige. Magsipag-ingat kayo sa biyahe ha. Naglilipana pa naman ang mga alagad ng kadiliman kapag ganito masyadong madilim ang paligid. Pag-alis ng tricycle ay nilak na kagad ni Mang Justin ang kawayan nilang gate. Papasok na sana siya nang makita ang malaking ibon na sinasabi ni June. Tila susunod sana yon sa matipunong binata pero gumawa kagad ang paraan ng Ginoo. Napansin niya kasing hindi yun ordinaryong ibon kundi isang aswang na layog. Hoy! Hinayupak ang aswang ka! Subukan mong sumunod kay June! Malilintikan ka sa akin! Dumampot ng batong lalaki at patatamaan sana ang aswang pero bumalik na yon. Umikot-ikot pa nga muna bago nagpagaspas ng pakpak at tumingin sa kanya na parang nagagalit. Matapang ka? Sige! Subukan mo sumugod sa akin para malaman mo kung sino kinakalaban mong hayop kang aswang ka! Umangil-angil lang yon hanggang sa lumipad na palayo at di sumunod kay June. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Justin na bago pumasok sa loob ng bahay ay nagsunog ulit ng ilang piraso ng goma. Habang nakahiga ay patuloy pa rin siya na nakikiramdam sa tahimik na kapaligiran. Sa isip ng Ginoo ay hindi siya maaaring magpakampante sapagkat sinasamantala ng mga alagad ng kadiliman ang mga ganitong pagkakataon na walang kuryente. Maya-maya ay nakatulog na si Mang Justin. Pero napanaginipan na naman tuloy niya ang insidenteng nangyari kung bakit siya nakagat ng aswang sa leeg. At ang pagkamatay ng lolo hustisyo niya. Napabalikwa siya ng bangon dahil parang damang-dama niya ang pagkagat ng aswang. Napahawak na lang siya sa liig at napabuntong hininga hanggang sa hindi na bumalik sa pagtulog. Pagsapit ng umaga, dahil abala si Selena kaya pinakiusapan niya ang ama na isama muna sa bayan sina Kabkab at Anog-Anog. Mababait naman ang kambal kaya pumayag ang Ginoo. Pagkatapos ng trabaho ay dinala ni Mang Justin ang mga apo sa parke para maipasyal na rin. Tuwang-tuwa ang dalawa hanggang sa biglang dumating na naman si Mang Dudoy.
Inabutan ng Ginoo ng masasarap na candy ang kambal na hindi naman tumanggi. Nang makita yun ni Mang Justin ay dali-dali siyang lumapit at kinuha ang nasabing candy. Hindi kailangan niya ng mga apo ko, lalo na't galing sa'yo. Huwag ka naman ganyan, Justin. Nagkakawang gawa lang eh. Hindi ko kailangan ng kawang gawa mo. Sige na, umalis ka na rito. Parang palagi mo na lang ako pinagtatabuyan ha. Hindi ka na nakakatuwa, Justin ha. Mag-ingat-ingat ka sa mga inaasal mo dahil baka hindi lang yan bumalik sa'yo. Alalahanin mong may anak kang buntis at baka matulad siya sa nangyari sa asawa ng pinsan ni June. Bakit? Nagbabanta ka bang hayop ka? Pinag-iingat lang kita. Ikaw ang mag-ingat, gago. Subukan mo lang kantin si Selena at ang apo ko sa sinapupunan niya. Ako mismo ang maghatid sa iyo sa impyerno. Hindi na umimik ang matabang lalaki. Naglakad na lang yun palayo hanggang sa mawala na sa paningin ng maglololo. At dahil sa nangyari, ay umalis na sila sa parke. Naiisip kasi ni Mang Justin kung ano na ang nangyari sa asawa ng pinsan ni June, na isinugod nga kagabi sa ospital. Nang mapadaan sila sa palengke, eksaktong yun din ang usapan sa tricyclean. Doon niya nalaman na namatay nga ang sanggol ng buntis, kaya tila alam niya na kung ano ang dahilan nito. Mukhang nadali nung aswang lalayog yun ha. Teka, nasa na kaya si June? Mas malilinawan ko kapag nakausap ko na siya. Malamang, nandun pa yun sa ospital. Pagkatapos nilang mamili sa palengke, ay umuwi na kagad sila sa bahay. Hindi na rin muna sinabi ng Ginoo sa anak niya ang nangyari dahil ayaw niyang matakot yon. Habang nagluluto ng hapunan ay nagsunog na lang siya ulit ng tira-tirang goma bilang pangontra. At habang nasa kubo ay naganda siya ng mga pwedeng panlaban kung sakaling may makapasok na aswang sa kanilang bakuran. Nagtungo ang Ginoo sa bodega at sa tagal ng panahon ay muli niyang inilabas ang pinakatatagong buntot pagi. Ito ang isa sa madalas na gamitin noon ni Lolo Justicio bilang panlaban sa mga aswang at iba pang alagad ng kadiliman. Tinesting niyang iwas-iwas ang nasabing bagay at paglagitik nito sa sahig ay napangisi siya. Marunong pa pala akong magwasiwas nito. Umandaan lang talaga ang nagtatangkang pumasok dito sa bakuran namin. Nang maihanda na nga ang sandata ay pumasok na siya ulit sa loob ng bahay. Nagtawag na rin kasi si Selena dahil maghahapunan na. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga nasa hapagkainan kahit naggasera lang ang nagsisilbi nilang liwanag. Sa susunod na araw pa raw kasi magkakaroon ng supply ng kuryente, kaya tiyaga-tiyaga muna ang mag-anak. At mabilis na lumipas ang oras, pasado 12:00 ng hating gabi. Hindi na naman nakatulog si Mang Justin. Paulit-ulit kasing nagre-rema sa utak niya ang sinabi kanina ni Mang Dudoy sa kanya sa parke. Parang palagi mo na lang ako pinagtatabuyan ha. Hindi ka na nakakatuwa, Justin ha. Mag-ingat-ingat ka sa mga inaasal mo dahil baka hindi lang yan bumalik sa'yo. Alalahanin mo may anak kang buntis. Baka matulad siya sa nangyari sa asawa ng pinsan ni June. Nagbabanta ka bang hayop ka? Pinag-iingat lang kita. Siraulong hayop na yun. Ang lakas ng loob niya magbanta ah. Tay, Ano yun anak? Papunta na ako dyan sa kwarto nyo. Ano nangyayari ha? Bakit ka nagsisigaw? hindi ko po alam, Tay. Ang tiyan ko sumasakit. Si baby parang takot na takot. Eksaktong pagkakasabi noon ng buntis ay nakarinig sila ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan niyo ng kakaibang huni ng kung anong ibon. Dahil dito ay tila mas lalong naglilikot ang sanggol sa sinapupunan ni Selena. Mas lalo yung napadaing sa kanyang ama, kaya inihanda na nga ng Ginoo ang mga sandata niya. Dito lang kayo sa kwarto. Kunin mo tong asin at yung pulang kumot. Itabi mo sa inyo ng mga anak mo. Ikandado mo yung pinto ng kwarto, ha? Sige po, pero saan kayo pupunta? Sa labas. May puputulan lang ako ng pakpak. Nagmadali na kaagad ng Ginoo at kinandado ang pinto ng silid.
Paglabas niya ng bahay, tangan ng sulo, buntot pagi na nakasukbit sa gilid at ang asin na may dinikdik na bawang, nagmasid-masid siya kaagad sa paligid. Muling umalingaw-ngaw ang alulong ng aso sa hindi kalayuan na muli ring sinundan ng huni ng kung anong klaseng ibon. Ayop na mga aswang to ah. Talagang nagkakalat na sila rito sa baryo ah. Nag-ikot si Mang Justin sa bakuran habang nagwiwisik ng asin. Pagkatapos ay muli siyang nagsunog ng goma. Nang umalingaso na yon ay nagtambay siya sa kubo para magmasid-masid. Nanatiling alerto ang Ginoo hanggang sa hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya. Nagising lang siya nang makarinig ng sigaw mula sa loob ng kanilang bahay. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa lakas ng sigaw ni Selena. Pati kinakabkab at anog-anog. Halos madapa-dapa pa siya sa sobrang pag-aalala. Nakita niya kasing nakabukas na ang pinto ng kanilang bahay. Inihanda niya kaagad ang tulos at buntot pagi. Subalit, pagdating niya sa pintuan ng silid ng anak niya, ay nagimbal siya sa nakita. Pare-pareho ng duguan sina Selena, Kabkab at Anong-Anong. Dilat ang mga mata ng tatlo at wala ng buhay. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya dahil bulwak ang tiyan ng kanyang anak. At isang nilalang ang humahalukay sa laman loob kasama ang sanggol na naroon. Diyos ko po! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa anak ko at mga apo ko? Ayop kang aswang ka! Ngumiti lang ang nasabing aswang na parang nanlilibak. Sinubukan niya itong atakihin pero tumalo na yon ng mataas hanggang sa mabuwal ang bubungan ng silid. Nang nasa bubungan na ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula at parabang nagliliyab at ang mga ngiti nito ay hindi maipinta ang kasiyahan. Walang ano-ano, ibinuka nito ang matatayog na mga pakpak saka lumipad papalayo. Naglagpakan pa sa mukha ni Mang Justin ang dugo at ilang piraso ng laman loob galing mismo sa tiyan ng namatay na anak. Demonyo ka! Bumalik ka rito, aswang ka! Hindi ka makakawala sa akin! Papatayin kita! Papatayin kita! Tay! Tay, gising, tay! Gising po! Nananaginip yata kayo na masama, tay! Napabalikwas ng bangon si Mang Justin at tumambad sa kanyang paningin si Selena. Kitang-kita sa mukha ng buntis ang pag-aalala. Paglibot ng Ginoo ng tingin ay sa kanya lang namalaya na umaga na pala. Pinapangungot po yata kayo, tay. Oo nga anak, anong oras na pala? Mag-alas 8 na po ng umaga. Nakatulog pala ako rito sa kubo. Kaya nga po ang tagal ko rin pong naghintay sa inyo hanggang sa nakatulog na rin po ako. Kalalabas-labas ko lang din po. Pumasok na po kayo sa loob. Nagluto na ako ng sinangag sa katuyo. Nagpakulo na rin po ako ng sinangag na bigas para ipangkapi nyo. Napabuntong hininga na lang ang Ginoo bago pumasok sa loob ng bahay. Nang makita niyang okay ang kanyang anak at mga apo, ay nakahinga siya na maluwag. Salamat po Panginoon dahil masamang panaginip lang pala yun. Salamat sa pag-iingat sa pamilya ko. Pagkatapos mag-almusal ay nagtungo na nga ang Ginoo sa bayan para magtrabaho. Dahil sa masamang panaginip ay hindi tuloy siya nakapagtrabaho ng maayos. Pero sinikap niyang hindi madistract. Pagsapit ng hapon, nang pauwi na ay dumaan ulit siya sa palengke at namili ng para sa hapunan nila. Habang naglalakad sa tulay ay napatingin ulit siya sa ibaba. Umaasa na naman siyang makikita ang estranghero roon pero bigo siya. Sa halip ay si June ang nakita niya sakay ang tricycle nito. Mabuti na lang ay walang pasaherong binatang maskulado kaya pinaangkas na siya nito. Saka sila nag-usap ng masinsinan. Kumusta na pala yung asawa ng pinsan mo? Parang hindi ko kayo nakita maghapon kahapon ah. Eto nga pabalik na ako sa bahay ng pinsan ko. Nakakalungkot, Mang Justin. Pero namatay ang bata Nakakalungkot nga yan. Ano ba nangyari? Ang sabi ng pinsan ko, nung inire na yung bata
Tuyong-tuyo raw na parang wala ng dugo. Sabi ng midwife, posibleng sa tiyan pa lang daw patay na talaga yung bata. Nakakapagtaka lang kasi nung nakaraang ilang araw, bago manganak yung asawa ng pinsan ko, ipinakita niya pa sa amin kung paano umuumbok-umbok yung tiyan niya. Ibig sabihin, nagalaw at buhay ang bata. Kaya parang imposible na rin yung sinasabi ng midwife sa ospital Hindi kaya inaswang ang asawa ng pinsan mo? Di ba may nakita ka nung malaking ibon? Nakita ko rin yung pag-alis mo Parang susunod nga sa'yo. Pero tinaboy ko lang. Yun nga rin pong hinala ng ibang kapitbahay nila roon. Baka yung aswang na nag-aasik noon sa mga kalapit-baryo natin nandito na sa atin. Yun nga ang kinatatakot ko Buntis pa naman din si Selena. Kagabi nga, sumasakit-sakit ang tiyan niya kasi parang natatakot daw yung sanggol. Kaya nagbantay ako sa kubo namin. Meron na talagang paali-aligid na aswang sa atin noon pa. Ayaw ko lang pagsabi-sabi dahil hindi ko pa rin naman napatunayan sa mga taga sa atin Sino po ba yung pinag-iinalaan nyo? Si Dudoy, Amiling at saka si Manang Mira. Huwag mo na lang munang ipagsasabi sa iba Sige po, pero paano nyo naman nasabi na sila yung mga aswang? Mahirap may paliwanag Siguro, saka na kapag meron na akong ebidensya laban sa mga yon. Hanggat maaari umiwas-iwas ka na sa kanila. Sige po, salamat po Mang Justin. Dahil sa kabilang kanto na dadaan ng maskuladong binata, kaya bumaba na si Mang Justin at naglakad na lang. Habang pauwi sa kanila, ay nagmumuni-muni siya. Hanggang sa mauwi siya sa kaisipang baka matulad ang anak niya sa asawa ng pinsan ni June. Nagmamadaling tumakbo ang Ginoo at pagdating sa tapat ng bahay ay nakita niyang isa sa pinaghihinala ang aswang na si Manang Mira. Dali-dali siyang lumapit at nakipagtitigan dito. Hanggang sa nauna yung kumurap sa kanya. Bakit nandito ka, Manang Mira? Manghihingi lang sana ako sa anak mo ng bunga ng santol dyan sa likod niya. Ipangsasangkap ko lang sa ulam namin ngayong gabi. Wala naman kaming puno ng santol Ay, wala ba? Huwag mo kong pinaglololoko, Manang Mira Dahil alam kong pakay mo rito. Hindi porke matanda ka hindi kita sasantuhin. Alam ko kung anong klase ng nilalang ka. Eto naman, nagkamali lang ako Akala ko kasi merong santol. Huwag mo kong gaguhin. Umahalimuyak na ba ang sanggol sa tiyan ng anak ko? Kaya hindi ka nakakatis at nagpunta ka pa rito talaga sa amin? Nakikita kong parang naglalaway ka Alam ko ang mga karakas ng katulad mo, Manang Mira. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita. Huwag ang anak ko. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kapag nalaman kong ikaw yung aswang na umaali-aligid dito kagabi Napawi ang ngiti sa mukha ng matandang babae. Tumitig ito sa kanya pero sa pagkakataong yon ay mas matalim na at tila may kung anong dalang mabigat na kapangyarihan. Hindi naman nagpatinag si Mang Justin. Nakipagtitigan talaga siya hanggang sa ang matandang babae na lang ang umiwas ng tingin. Umalis na lang si Manang Mira at pinagmasdan na lang siya hanggang sa mawala na ng tuluyan. Napaismid ang Ginoo. Bago pumasok sa loob ng bahay at kaagad ikinandado ang kawayan nilang gate. Nagsunog din kaagad siya ng tira-tirang gulong na kaagad umalingasaw sa paligid. Nagreklamo na naman tuloy si Selena maging ang mga bata. Ala siguro ng mga aswang na to, aatrasan ko sila. Kahit magtulong-tulong pa silang tatlo, hindi ako natatakot sa kanila. Mga ulul! Nang nasa loob na ng bahay si Mang Justin ay pinayuhan niya kaagad si Selena. Sinabi niya na naroon nga kanina si Manang Mira na tila nagmamatsyag. Doon din napagtanto ng buntis na kaya pala parang sumasakit ang tiyan niya at natatakot ang sanggol. Dahilan na rin para hindi sila lumabas ng bahay. Naniniwala ka na ngayon sa akin na aswang ang taong yon? Hindi ko alam, Tay. Basta simula ngayon, wag na wag kayong makikipag-usap sa kahit na sino. Nababalitaan mo naman yung kumakalat ngayon dito sa baryo, di ba? Bukod sa mga taga ritong aswang, may aswang pa na nagpapagala-gala. Opo, Tay. Naintindihan ko na po.
Mabilis na naman ang pagsapit ng gabi at dahil hindi pa rin naayos sa mga poste, kaya napakadilim pa rin ang kapaligiran sa buong baryo. Lalo na ngayon na walang buwan at mga bituin na tila nagdidilig ng liwanag sa kalangitan. Pagkatapos magapunan ay nagtambay na ulit si Mang Justin sa kubo at nagmasid-masid na naman sa paligid. Iba kasi ang pakiramdam niya sa gabing to. Lalo na at nakita niyang kanina si Manang Mira. Nakasisiguro siyang may masamang binabalak ang aswang na yon. Hindi nga nagkamali si Mang Justin dahil maya-maya lang nang mawala na ang amoy ng goma, nakarinig sila ng tila malakas na pagaspas. Lumabas siya ng kubo at tumanaw sa madilim na kalangitan. Dito niya nakita ang dalawang manananggal na lumilipad-lipad. At sa bandang kanan ay naaninag niya rin ng isa na namang layog. Nang magkita-kita ang tatlo, ay tila ba nag-angilan ng mga ito sa isa't isa. Alam na ni Mang Justin kung sino-sino ang mga ito, kaya galit siyang lumapit habang tila nag-aambahan sa himpapawid ang mga aswang. Hindi muna gumawa ng aksyon ng Ginoo, subalit inihanda niya na ang tulos. Hinawakan niya na rin ng mahigpit ang buntot pagi habang nakamasid sa mga mangyayari. Mukhang mag-aaway-away pa itong mga hinayupak na to ah. Sige lang, magpatayan kayong mga aswang kayo. Tama nga ang hinala niya dahil nagkampayan ng mga pakpak ang mga aswang na parang tinataboy ang isa't isa. Kitang-kita niya rin kung paanong nagkalmutan ng dalawang manananggal na sina Aling Amiling at Manang Mira. Sa likod naman nila ang aswang layog na si Mang Dudoy na sumusundot-sundot sa pag-atake. Napapailing-iling na lang siya habang pinagmamasdan ng tatlong aswang. Hindi niya rin kasi alam kung matatawa ba siya sa nangyayari. Ito rin kasi ang unang pagkakataon niya na makakita ng ganitong klaseng eksena. Kadalasan kasi, lalo na nung kabataan niya, ang mga aswang ay magkakasamang sumusugod at kinakalaban ng kanyang lolo Hustisyo. Inihanda niya lang ang sarili dahil kung baka sakaling may lumapag sa kanilang bakuran, siguradong hindi niya ito palalampasin. Hindi din siya napapansin ng mga yon dahil nagbanyo siya ng buong katawan kanina. Nanatili siyang nagmatsyag sa tatlong aswang. Mahinang gumagaralgal ang aswang na layog. Sumigunda ang dalawang manananggal hanggang sa palakas na ng palakas ang kanilang ingay. Dahil dito ay biglang may asong umalulong mula sa hindi kalayuan. Napatingin ang tatlong halimaw sa pinanggalingan ng ingay. Kahit si Mang Justin ay napatingin din dahil may napansin siyang kakaiba. Anong meron sa banda ron? Hanggang sa unti-unti nang nagpakita ang tatlo pang nagliliparang aswang. Kasing laki rin ito ng dalawang manananggal at isa pang aswang layog. Ang kaibahan lang ay para itong taong uwak. Namumula mga mata at naglalabas ng kakaibang huni na medyo masakit sa tenga. Anong isang yun? Parang abwak. Natigilan na siya at napasilong sa kubo dahil inatake nga ng abwak ang tatlong aswang. Nakisali ito sa gulo hanggang sa magkalabo-labo na sila. Tumindi ang ingay ng mga aswang sa itaas ng bakuran ni Mang Justin. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Selena sa loob ng bahay na sumisigaw-sigaw na. Dahil dito ay nakisali na rin siya sa mga nagkakagulong mga aswang. Magago kayo mga aswang kayo! Dito pa kayo sa bakuran ko nagkakagulo ah! Sabay-sabay na napatingin kay Mang Justin ang 4 na aswang na nagkakampayan ng mga pakpak. At dahil dito ay naalarma ang mga yon lalo na nang makita ang hawak niyang tulos na may tansong patalim at buntot pagi. Si Mang Dudoy na nasa anyong aswang layog ay lumipad pa kanan para makapagtago sa mga kapunuang naroon. Pero hindi niya ito hinayaang makatakas. Kagad niyang pinuntirya ng tulos ang nasabing halimaw. Buong puwersa niyang inihagis ang bagay na hawak na mabilis namang tumama sa kanang pakpak ng target. Napaungol naman si Mang Dudoy habang umiiktad-iktad palayo sa kanila.
Hindi na siya sinundan ni Mang Justin dahil hindi pa rin nag-aalisa ng 2 manananggal at ang isang abwak na bago sa kanyang paningin. Ano? Mga hayop kayo, mga aswang kayo. Hindi pa kayo magsialis eh. Galit na nagkakampay-kampay ng mga pakpakang 2 manananggal bago umalis. Nanatili naman ang abwak na tila matapang kaysa sa 3 aswang. Nakipagtitigan pa ito kay Mang Justin kaya muling nagsisigaw sa galit ang Ginoo habang nagmumura-mura na rin. At dahil tila hindi natitinag ang abwak, kaya kinuha pa ni Mang Justin ang isa pang tulos at pupuntiryahin pa sana ito. Ang kaso lang, malakas itong nagkampay ng pakpak kasunod ng paghuni ng matinis. Nabalot ng alikabok ang paligid kaya dali-daling nagtakip ng mga mata ang Ginoo at sumilong sa kubo. Siniguro niyang hindi siya madadagit ng abwak. At nang mawala ng alikabok ay muli siyang lumabas. Nagmasid-masid sa palibot ng bakuran pero wala nang nasabing aswang. Makakampante na sana siya kaya lang ay muli niyang narinig ang sigaw ni Selena mula sa loob ng bahay. Tay! Tay! May tao yata sa bubong! Habang sumisigaw-sigaw ang buntis, ay naririnig na rin ang iyakan ni Kabkab at Anog-Anog. Dahil dito, ay nagmamadali si Mang Justin. Patakbo siyang nagtungo sa kanilang bahay hanggang sa makita niya sa bubungan ng abwak. Tumindig yun at muling tumingin sa kanya. Nanlilisik ang namumulang mga mata na tila nanlilibak. Bigla ring umalingasaw ang amoy nito dahilan para matandaan niya kung sino ang aswang. Ikaw yung aswang na yun, no? Doon sa tulay. Ikaw yung pumatay kay Romana. Ayup ka talaga. Nakakabinging huni lang ang pinakawalan nito. Habang ang tila nagbabaga mga matang mabalasik ay nananatiling nakatingin sa kanya. Sa inis ni Mang Justin ay pinuntiryan niya ito ng tulos pero hindi tumama. Hindi pa rin siya nakontento dahil galit niyang iwinasiwas ang buntot pagi. Tila ba hinahamon niya ang aswang na nasa bubungan? Ano? Sige! Sumugod ka! Ako ang harapin mo! Takot ka palang gago ka eh. Sige! Titigan mo ako at tandaan mo tong mukha na to, animal ka! Akala niyo masisindak niyo ako mga aswang kayo? Mga hayop kayo? Dumampot pa si Mang Justin ng bato. Pinaulanan ng aswang hanggang sa hindi na rin ito nakatiis na lumipad palayo. Nang masiguro ng ligtas na ang mag-anak, ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya sa kwarto si Selena na umiiyak habang yakap-yakap ang kambal. Ano yung naririnig namin, Tay? May parang naglalakad pa sa bubungan. Yung anak ko na nasa tiyan ko, ramdam na ramdam ko yung takot eh. Umalis na yung mga aswang. Hindi na tayo gagambalain ng mga yon, anak. Sinisiguro ko sa iyo yon. Natatakot ako, Tay. Baka kung anong gawin nila sa baby ko. Makinig kang mabuti sa akin, Selena. Hindi mo sila dapat katakutan. Dahil kapag mas lalo mong pinairal ang takot, mas lalo silang mahuhumaling sa iyo at sa anak mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko kayo pababayaan. Basta makinig ka lang din sa akin, anak. Naniniwala na ako, Tay. Totoo pala talaga ang mga aswang. O sige na, tama na. Dahil hindi na babalik ang mga yon. Niyakap na lang ni Mang Justin ang anak at ang mga apo hanggang huminahon ang mga yon. Pagkalaon ay muling nakatulog ang kambal kaya binuota ng Ginoo ang higaan at saka sila nilagay dito. Hindi rin kagad nakatulog si Selena. Nagkwentuhan pa sila patungkol sa mga aswang. At sa unang pagkakataon ay sinabi nga ng Ginoo ang nangyari noon kung bakit naman ang mga magulang niya pati si Lolo Justicio. Ito nga ay dahil sa pakikipagsagupa nila noon sa mga aswang. Marami pa silang napagkwentuhan hanggang sa mauwi sila sa sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Ang totoo po niyan, Tay. Nagising lang talaga ako dahil sa tiyan ko. Yung anak ko kasi hindi siya mapakali. Parang siya yung takot at nararamdaman ko talaga yon. Ganun talaga ang mga sanggol sa tiyan, Selena. Mas nararamdaman nila ang panganib. Ito ang isa sa mga hiwaga na hindi nasasagot kahit kailanman ng siyensya. Sadyang kaloob nito ng Diyos.
Yun nga po eh. Salamat din po sa pagbabantay niyo sa amin ng mga anak ko. Sana noon pa ako naniwala sa inyo, Tay. Ang mahalaga naniniwala ka na sa akin ngayon. Magbabago ng pananaw mo. Mas magiging alerto ka na. Hindi ka tulad doon. Kaya nga po. O sige na anak, matulog ka na. Matutulog na rin ako maya-maya. 4:00 na rin naman ang madaling araw. Salamat po. Magpahinga na rin po kayo maya-maya. Pagkatapos ng pag-uusap nila, bumalik na sa sala si Mang Justin at nahiga sa sufang kahoy. Nang makarinig siya ng tilaok ng manok, ay doon na siya naging kampante. Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa anuri na ng antok ang kanyang diwa. Kinabukasan ay tila bumalik sa normal ang lahat. Habang nagkakape si Mang Justin, nagwawalis naman sa bakuran si Selena at ang kambal ay naglalaro-laro rin sa kubo. Habang abala ang lahat, ay narinig nila ang tunog ng tricycle. Napatingin ang Ginoo sa labas at nakita nga niya ang nasabing sasakyan na minamaneho ni June. Huminto yun, kaya nilapitan niya kaagad. Magandang umaga, June. Anong balita pala dun sa asawa ng pinsan mo? Ayos naman, Mang Justin. Natanggap na nila. Nailibig na rin yung sanggol. Ayaw na rin kasi nilang patagalin pa eh. Mabuti naman. Kondolins ulit sa kanila, ha? Salamat ho. Ay, siya nga ho pala. Alam niyo na ba yung balita, Mang Justin? Balita saan? Hindi pa kasi ako nalabas ng bahay eh. Hindi rin ako pupunta sa talyer ngayon dahil wala namang gawa. Ano bang balita yan? Si Mang Dudoy daw ho, patay na. Ha? Paano? Hindi ko rin ho alam ang eksaktong nangyari eh. Pero ang naririnig kong sabi-sabi ng mga chismosa ron, na-aksidente raw kagabi. Tapos, kani-kanina lang nakita. Kaya nga ako umikot dito kasi maraming tao ron sa plaza kanina eh. Yung sasakyan ni Officer Dumilig, nakaharang dun sa eskinita. Di ba, sabi nyo, isa sa mga pinaghihinalaan yung aswang yung taong yon? Aksidente lang kaya yun nangyari? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam eh. Gusto nyo, puntahan natin? Nandun pa rin ho yung bangkay nun, malamang. Tara na ho, sakay na ho kayo. Dali-dali ngang sumakay ang Ginoo sa tricycle. Sinabi na lang din niya kay Selena na may pupuntahan lang sila saglit at babalik na lang din. Pagdating nila sa bahay ni Mang Dudoy, ay naabutan nila ang iilang tao na nakikiusyoso. Nandun din sa malapit ang police car ni Officer Dumilig. At habang abala ang nasabing pulis, ay pasimpleng pumasok sa loob ng bakuran si Mang Justin. Pagdating doon, ay nakita niya ang nagkalat na dugo sa loob ng bahay ng biktima. Nakaharang na ang ilang opisyal ng baryo, kaya hindi na nakapasok ang dalawa. Pero nakita naman ni Mang Justin ang tulos na ginamit niya. Dahilan para magkatinginan sila ni Konsehal Angel, Lito at June. Sila-sila lang kasi ang nakakaalam ng tungkol sa tulos. Nang makuha na ang bangkay ni Mang Dudoy, ay palihim na nag-usap ang apat patungkol sa nangyari. Konsehal Angel, Kuya Lito, hindi po ba yung tulos na nakasaksak dun sa likod ni Mang Dudoy yung tulos na binigay sa inyo ni Mang Justin? May kinalaban po ba kayo sa pagkamatay niya? June, ang totoo niyan, ako may gawa nun. Pinatay niyo po si Mang Dudoy? Oo, isa siya sa 4 na aswang na sumalakay sa bahay. Pinuntiryan nila ang anak ko, kaya wala akong napagpilian kundi labanan sila. Natamaan ko siya kagabi ng tulos sa pakpak. Tapos, hindi ko na siya nakita hanggang kanina na wala na siyang buhay. Isinalaysay din ng Ginoo ang tungkol sa 2 pang aswang na sina Aling Amiling at Manang Mira. Pero pinakiusapan niya sina Konsehal Angel at Lito na wag munang ipagkakalat ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi naman sila sigurado. Nasiguro niya lang kasi na aswang nga si Mang Dudoy matapos itong mapuntirya at mamatay. Inilahad niya rin ang tungkol sa pang-4 na aswang na hindi niya pa matukoy kung sino. Kaya pinaalerto niya rin ang mga kausap na maghanda dahil may hindi nakikilalang aswang na tila naligaw sa kanilang baryo. Meron pa silang naisip na plano, mapatunayan din na aswang sina Aling Amiling at Manang Mira.
nang sa ganon ay mapaalis na ang mga ito sa kanilang lugar o mabigyan ng karampatang parusa. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagdesisyon na silang maghiwa-hiwalay at panatilihin munang lihim ang lahat. Habang pauwi si Mang Justin ay aksidente naman niyang nakasalubong si Manang Mira mula sa kung saan. Tumingin sa kanya ang matandang babae at gumiti. Siya naman ay hindi kumibo pero nakipagtitigan siya rito hanggang sa pareho na silang nag-iwasan ng tingin. Kumusta naman pala ang anak mong si Selena? Bakit di mo sagutin ang sarili mong tanong? Galing ka na sa bahay namin kanina madaling araw, di ba? Mapagbiro ka talaga. Paano naman ako pupunta sa inyo ng madaling araw? Huwag mo na akong pinagluloko, Manang. Alam kong isa ka sa mga manananggal na nagpunta sa bahay kagabi. Alam kong balak mo rin kainin ng sanggol sa tiyan ng anak ko. Pero subukan nyo lang ulit na tumungtong sa bakurang ko. Sinisiguro kong itutulad ko kayo kay Dudoy. Alam kong nabalitaan nyo nang nangyari sa hayop na aswang layog na yon. Isusunod ko na kayo sa damuhong yon na nagtangka kagabi sa anak ko. Umayos ka sa pag-akusa mo, Justin. Sige lang, paniwalain mo ang sarili mo sa kasinungalingan. Pero wag na wag mong kakalimutan ang mga sinabi ko dahil hindi ko kayo sasantuin lahat. Pagkasabing yun ay naglakad na siya ng mabilis. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Umatake kasi sa likuran niya ang matandang babae. Mabuti na lang ay mabilis na gumana ang reflexes niya. Naiwasan niya ang paggampas ni Manang Mira at dali-dali siyang umatras. Gago ka, matanda ka! Hindi ako kasing tanga ni Dudoy, Justin. Kung madali mo siyang napatay, hindi mo magagawa sa akin yon. Tumanda na ako lahat-lahat pero wala pang nakabuko sa pagiging manananggal ko. Kahit ngayong may araw pa, kayang-kaya kitang patayin. At kapag nagawa ko yon, saka ko aaswangin ang buntis mong anak at bibiyakin ko ang tiyan niya at kakainin ko ang sariwang sanggol. Nanlisik ang mga mata ng matandang babae. Kasunod ng paglawit ng mga pangil niya, ilalabas niya sana ang sinumpaang langis. Para ipahid sa mga kamay pero nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si June. Kasunod ni Konsehal Angel at ang tanod na si Lito. Hindi inaasahan ni Manang Mira ang pangyayaring ito na isa sa napag-usapang plano kanina ng apat. Anong ibig sabihin nito? Mananagot ka sa mga taga-baryo. Hindi! Wala akong dapat panagutan dahil wala akong ginagawang masama. Dinig na dinig namin ang mga sinabi mong matanda ka, uy! Tatapo na sana palayo si Manang Mira nang bigla siyang hagisan ni na Konsehal Angel at Lito ng lambat. Pagkatapos ay niyakap siya ng dalawa. Nagkakawag ang matandang aswang pero wala na siyang nagawa pa. Nahuli na siya. Makalipas ang ilang minuto, dinala nila ang matandang babae sa tanggapan ng baryo. Mabilis na kumalat ang balita patungkol sa pagiging aswang ito kaya dumagsa ang mga tao. Marami ang nagalit at gustong sakta ng aswang pero pinigil lang ng ilang opisyal. Bakit ako hinuli ninyo? Hindi ako mamamatay tao rito. Si Justin ang huliin at isumbong niyo sa pulis dahil siya ang pumatay kay Dudoy. Pakawalan niyo ako! Hindi umimik si na June, Konsehal Angel at Lito dahil totoo naman ang sinabi ni Manang Mira. Yun nga lang ay hindi na siya pinaniwalaan ng mga taga-baryo na galit. Lalo na dahil sa nangyari nito lang sa pagmatay ng sanggol ng asawa ng pinsan ni June. Hindi na kontrol ang galit ng mga mamamayan kaya nalupog nila ang matandang babae na halos manlupaypay dahil sa dami ng natamo mula sa taong bayan. Nang humupa na ang tensyon, ay galit silang pinagmasdan ng nanghihinang-ginang. Kapag nakawala ko rito, iisa-isay ko kayo lahat. Tandaan niyo yan! Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil biglang sumugod ang pinsan ni June na umiiyak. May dala yung panaksak at kitang-kita sa mukha ang galit. Hindi nila alam ang gagawin ng lalaki dahil sa bilis ng pangyayari. Nagawa nitong masaksak sa liig si Manang Mira ng 2 beses. Naawat lang siya pero huli na rin dahil unti-unti ring nalagutan ng hininga ang matandang babae. Dahil sa pangyayari ng araw na yon,
ay nakiusap sa mga taong naroon si Konsyal Angel na ilihim ang nangyari. Mabuti na lang din at walang ibang kaanak si Manang Mira sa baryo kaya madali nilang napagtakpan itong naganap. Pag-uwi ni Mang Justin sa kanilang bahay ay tila hapong-hapo siya. Napagod siya sa nangyari ng araw na yon, kaya napasandal siya sa gilid ng kubo. Nabalitaan ko po yung nangyari, Tay. Saan po ililibing yung bangkay ni Manang Mira? Susunugin mamayang hating gabi. Natatakot kasi ang mga taga rito na kapag inilibing baka bumangon at maghigante. Nakakaawa naman po siya. Hindi mo kailangang maawa sa mga aswang anak. Para silang mga lobo na nagpapanggap na isang tupa. Dapat lang din yung nangyari sa kanya. Naintindihan ko po. Pero nasa naman po ngayon si Aling Amiling? Hindi ba't isa rin siya sa mga sinasabi niyong aswang? Kasulukuyan pa rin siyang pinaghahanap ng mga tao. Pero ang huli kong narinig kanina, nakatakas na raw siya sa takot na baka magaya siya kay Manang Mira at Dudoy. Pero kahit saan pa siya magpunta, may tutugis at tutugis pa rin sa mga kagaya niya. Hindi sila matatahimik hanggat hindi sila mamamatay. Wala na pong 3 aswang dito sa baryo. Ibig sabihin po makakahinga na tayo na maluwag? Hindi na umimik ang Ginoo. Bigla kasing pumasok sa isipan niya ang abwak na hanggang ngayon ay hindi niya pa matukoy. Hindi na lang din niya muna sinabi sa anak ang tungkol dito dahil ayaw niyang matakot ulit ang buntis. Pagsapit ng hating gabi ay nagkatipon ng ilang tao sa dulo ng baryo. Doon nila sinimula ng pagsunog sa katawan ni Manang Mira. Puro kalalakihan lang ang pinapunta roon dahil para rin maiwasan ng iba pang kaguluhan. Si Dito na isang tanod ang nagsaboy ng gaas sa palibot ng matanda. Habang si Konsyal Angel naman ay nakaantabay lang. Siya kasi ang magsusunog sa nasabing bangkay. Nang matapos na ay lumapit si Mang Justin. Nakadalo rin siya dahil wala si Selena at ang mga anak nito. Sumama kasi ang mga yon kay Gomez sa kabilang bayan. Meron ka bang huling sasabihin, Manang Mira? Ang payo ko sa inyo, aminin nyo na ang ginawa nyong kasalanan sa mga taga-baryo. Baka sa ganung paraan sakaling mabawasan ang pagpaparusang gagawin sa inyo sa impyerno. Magkita na lang tayo sa impyerno! Kung magkikita man tayo sa impyerno, ihanda mo ng sarili mo dahil paunti-unti kitang pahihirapan at papatayin sa lugar na yon. Mayabang ka! Pakaulan niyo ako rito at ipapakita ko sa inyong lahat ang galit ko. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya kayong lahat! Pag-atras ni Mang Justin, ay si Konsyal Angel naman ang lumapit dala ang sulo. Dali-dali niyang pinapoy ang mga kahoy sa ilalim na matandang babae na sinubuyan kanina ng gaas. Nagliyab kagad yon kaya nagkakawag ang matanda habang nagsusumigaw sa galit. Unti-unti siyang tinupok ng apoy hanggang sa marinig nila ang tila boses ng demonyo na galit na humihiyaw. At habang nakamasid ang lahat kay Manang Mira, walang ano-ano ay nakarinig sila ng mahinang pagaspas mula sa hindi kalayuan. Pagtingala ng mga kalalakihan, nakita nila ang manananggal na pabulusok sa kanila. Sa takot at pagkabigla ng karamihan ay nagtakbuhan sila palayo sa apoy. Hindi rin inaasahan ni Mang Justin, June, Konsyal Angel at Lito ang pangyayari, pero nanatili silang alerto kahit na papano. Manda kayo! Mga kasama! Si Amiling yan! Yan yung isa pang manananggal na sumugod sa bahay! Iandaan niyo yung mga sandatan niyo, mga kasama! Ha? Tatlong teting! Saan na nagpunta yung mga yun? Nagtago na kasi ang ibang kalalakihan at 4 na lang sila ang natira. Dahil dito ay dali-daling dinampot ni Mang Justin ng isang kahoy na nag-aapoy. Pero bago pa niya magawa yon ay ikinampay na ni Aling Amiling ang mga pakpak habang galit na umaangil. At nabuwal ang Ginoo. Dahil dito ay unti-unting naapula ang nag-aapoy na katawan ni Manang Mira. Nang mapatingin silang 4 dito ay nagulat sila dahil buhay pa ang matanda. Lumipad sa ibabaw nito si Aling Amiling at isinaboy ang sinumpang langis ng mga mangkukulam. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na rin nila namalayan ito. Nakita na lang nila na tinutubuan na ng malalaking pakpak ang nasunog na matandang babae. At sa isang iglap
ay nahati na ang katawan nito sa dalawa. Papatay ko kayong lahat! Mga kasama, magsipaghanda kayo! Ikaw ang uunahin ko, Justin! Mabilis na sumalakay ang matandang babae, pero kagad na humarang si na Ginoong Lito. Mabuti na lang din ay dala niya ang tulos na may tansong patalim. Pinagtututusok niya sa tagiliran ang manananggal na umangil ng umangil. Sinamantala rin ni June ang pagkakataon. Kahit natatakot, ay nilapitan niya ang iba pang parte ng katawan ng matandang babaeng manananggal. Dali-dali nitong dinukot ang asin na may halong giniling na bawang at iwinisik ito. Mabuti na lang ay ginawa niya ito dahil naagrabyado na si Lito at Mang Justin. Ilang saglit pa ay biglang nakaramdam ng init ng katawan ang nasaming manananggal hanggang sa mapatingin siya kay June. Walang iya ka! Amaling! Patayin mo ang isang yan! Mga kasama, tulong! Pagsugod ni Aling Amiling kay June ay tumulong na rin nga si Konsyal Angel. Malakas niyang binato ang tulos na hawak at eksakto na tumama yon sa ulo ng nasabing manananggal. Walang buhay yung bumagsak sa lupa kaya mas lalong nagalit si Manang Mira. Pinatay niyo si Amiling! Papatayin ko rin kayo! Papatayin ko kayong lahat! Lumambot na yata ang puso mo. Samantalang nung isang gabi lang nag-aagawan kayo at pinag-aawayan niyo kung sino makapambibiktima sa anak ko. Hindi niyo ako mapapatay dito! Kayo ang uunahin ko! Paulit-ulit ka namang matanda ka Nakakairita ka na. Wala ka namang magawa laban sa amin. Hayop ka talaga! Kaya ikaw ang uunahin ko, Justin! Dahil kapag napatay kita, siguradong magpupulasan na mga ito. Alam kong hindi ka nila tutulungan dahil mga duwag sila. Kaya dapat sa'yo, mamatay na talaga! Talaga? O etong sa'yo. Mamatay ka na rin at sumunod kay Amiling. Magsama kayong dalawa sa impyernong mga alagad ng kaniliman. Ikaw ang mamamatay, hayop ka! Sa panaginip mo, matandang hukluban. Sinabuyan pa ni Mang Justin sa muka ang nahihirapang manananggal. Napatrasyon at napapikit habang umaangil. Pero hindi pa rin nagpapatinag ang aswang sa pagsalakay kahit walang nakikita. Winasiwas lang nito ng winasiwas ang matatalim na kuko kahit walang tinatamaan. Sinamantala na nila ang pagkakataon. Lumapit si June at kumuha ng bato. Saka pinukpok sa likurang ulo ng aswang. Napayaw na naman ang manananggal pero nanatili pa rin itong nakapikit at nahihirapan. Tila umuusok na kasi ang ibabang katawan nito dahil sa ginawa kanina ni June. Lito, pairam niyang tulos mo! Bilis! Dali-daling inabot ng tanod ang nasabing sandata. Nang makuha ito ni Mang Justin ay walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Hirap na si Manang Mira. Pero mas lalo tong napahayaw sa sakit ng saksakin ng Ginoo sa mata. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang nakakakilabot na paghiyaw. Nang marinig yun ng mga aso sa hindi kalayuan, ay umalulong ang mga ito. Napatras naman si Manang Mira at pilit na tinatanggal ang sandatang nakabaon sa kaliwang mata. Pero mas itinulak ito ni Mang Justin. Pagkatapos ay bumalandra ang nanghihinang aswang sa mga kahoy na kanina'y umaapoy. Sino nga ulit ang mamamatay ngayong gabi? Makikita tayo sa impyerno! Matagal pa yon. At kapag nagkita tayo ron, ihanda mo ang sarili mo, Manang Mira. Paglakad palayo ni Mang Justin ay gumana na kagad ang kaisipan ni Lito. Dali-dali niyang kinuha ang natitirang gaas at isinaboy sa mga nakahandusay na manananggal. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan itong niliyaban ni Konsyal Angel gamit ang posporo. Nag-apoy ang mga ito at tuluyan ng natupok. Nang makita yon ng iba pang kalalakihan ay bumalik sila na parang tapang na tapang sa mga sarili. Napailing na lang si Mang Justin habang ang iba ay hingal na hingal sa pangyayari. Nagtagumpay sila na matugi sa mga aswang na nagtatago sa baryo. Pero alam ni Mang Justin na hindi pa tapos ang laban. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente, tila natahimik na ulit ang mga baryo.
kampante na sila pero tanging si Mang Justin na lang ang napapaisip patungkol sa abwak. Isang hapon, pagka-uwi ng bahay ay nakita niya si Selena at ang asawa nitong si Gomez sa kubo. Tumango lang sila sa mga yun at pumasok na sa loob ng bahay para puntahan ang mga apo. Dito ay nakita niyang isang bata na kalaro ng kambal, kaya napakunot siya ng noo. Kapkab, anog-anog, sino yung batang yan? Ako po si Raprap. Magandang hapon po. Ganda nga po din. Sino kasama mo? Paano ka napunta rito sa amin? Si Tay Gomez po ang nagsama sa akin dito. Nalilimos po ako sa bandang bayan eh. Sabi niya, sama raw po ako dito sa inyo. Ah, ganun ba? Wala ka bang mga magulang o kamag-anak? Patay na po silang lahat eh. Ako na lang po ang mag-isa sa buhay. Hindi na umimik ang Ginoo dahil nagulat din siya sa narinig. Pero maya-maya lang nang magkatitigan sila ay parabang may kung anong pakiramdam na dumaloy sa katauhan ni Mang Justin. Hindi niya maintindihan pero parang pamilyar sa kanyang dating na matangkad na bata. Tila nag-usap ang kanilang mga mata hanggang sa dumating na rin sina Selena at Gomez. Mas ipinakilala pa nga si Raprap pero parabang kinutuban na ang Ginoo. Yun nga lang, nang malaman niya ang masalimuot na buhay ng bata ay nahabag din siya at pinaintulutan na nga muna na manatili sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng hapunan ay nagtungo si Mang Justin sa bodega para ayusin ang kanyang mga kagamitan. Hinayaan niya na ang pamilya ni Selena sa loob ng bahay. Napakatahimik ng kapaligiran. Para bang payapang-payapa pero lingid sa kanila ay may panganib na hatid ang katahimikang ito. Ilang saglit pa ay dumating roon si Raprap na parabang may kung anong hinahanap. O Raprap, bakit ka nandito? May hinahanap ka ba, ha? Wala naman po. Ang totoo po niyan eh. Kayo po talagang hinahanap ko, Mang Justin. Ha? Ako? Bakit mo naman ako hinahanap, ha? Gusto ko lang po kasing magpasalamat sa inyo. Nakapagpasalamat na rin po ako kay Tay Gomez pati kay Aling Selena. Walang anuman. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa amin eh. Natutuwa rin ako dahil dumating ka rito sa bahay kasi magkakaroon na ng bagong kalaro sina Kabkab at Anog-Anog. Na-excite na nga po ko eh. Lalo na sa sanggol ni Aling Selena. Salamat talaga sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo ha. Kasi dahil po dun, magagawa ko ng gusto ko ng buong puwersa at lakas. Ha? Anong ibig mo sabihin? Natigilan na si Mang Justin at nanlaki ang mga mata niyang pinagmasdan si Raprap. Ngumisi na makahulugan ng batang lalaki at doon nga tila napagtanto ng Ginoo ang lahat-lahat. Lalo na nang makita niyang unti-unti nang nagiging mabalasik ang tingin ng kausap. Kung ganon, ikaw yon? Ikaw yung taong hinabol ko na nasa tulay? Yung pumatay kay Romana? Ikaw yung abwak na sumalakay dito nung nakaraan? Ako nga. At salamat sa pagpapatuloy ng pamilya mo sa akin. Alam mo naman ang patakaran kapag na-welcome ako sa buong sambayan, di ba? Mamamatay kayong lahat. Pagdampot ni Mang Justin sa tulos ay inunahan na kagad siya ng abwak. Mabilis na nag-anyong matutulis na pakpak ang kanang kamay nito at inatake ang Ginoo. Tagus at tiyan ng matutulis na sandata. Pagkatapos ay saka binalandra ang Ginoo. Nauntog siya at mahiluhilong bumagsak sa lupa. Nang tingnan niya si Raprap, ay nakangisi na lang yon sa kanya habang dinidilaan ang dulo ng pakpak na may bahid ng dugo. Matagal ko rin pinagtyagang hintayin ng pagkakataong ito. At sa wakas, nakapasok din ako sa bahay ng kilalang si Mang Justin na isang manunugis na mga aswang. Matulog ka lang ng maimbing dyan. Saka na kita babalikan. Uunahin ko muna si Aling Selena sa loob ng bahay dahil matagal na ako natatakam sa kanya eh. Kahit sa bayan, amoy na amoy ko ang halimuyak ng bango ng tiyan niya. Grabe ang pagkakatakam ko sa anak mo. Walang iya ka. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo nung hapon na una tayong nakita ha. Kasi kung di mo ako inabol, hindi ko malalanghap ang amoy ng anak mong buntis eh. Tinadana talaga na magkita tayo, Mang Justin. Kaya bilang ganti, ihuli na kitang patayin. Sinubukang bumangon ng Ginoo,
Pero dahil sa dami ng sugat sa tiyan at sa dami ng dugong nawala, ay tuluyang umikot ang kanyang paningin. Pagkalaon ay unti-unti nang dumilim ang paligid. Pero pilit niyang nilalabanan ang sarili na huwag mawala ng malay tao. Nakita na lang niya na lumabas na ng bodega ang batang abwak. Selena, Gomez, Kabkab, Alog-alog! Napapapikit siya, dala ng panghihina pero tila aware pa rin ang diwa niya sa mga nagaganap sa paligid. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na siya ng sigaw mula sa loob ng bahay nila kaya bigla siyang napadilat. Tila ito ang naging hudyat para magkaroon siya ng sapat na determinasyon para makabangon. Kahit nanghihina at nahihirapan ay pinilit niyang tumayo. Kumapit siya sa gilid at sumandal. Pagkatapos ay pinunit niya ang damit. Nang makita niyang malalim at tagus-tagusang sugat, ay napasingap siya sa kadahan-dahang lumapit sa lamesang naroon. Dali-dali niyang kinuha ang gaserang may banyos at walang pag-aalinlangan yung ibinuho sa sugat. Dahil sa tindi ng sakit ay muli siyang natumba. Pero bumangon ulit siya dahil naririnig na niya ang sigaw at kalabugan sa loob ng kanilang bahay. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Nangako ko sa anak ko na hindi ko sila pababayaan. Tanging matinding pagnanais na lang ang nag-uudyok sa kanya. Lumakad na siya palabas ng bodega tanga ng tulos. Buntot pagi at iba pang sandata. At habang palapit ng palapit sa kanilang bahay, ay mas palakas ng palakas sa mga palahaw at sigawan na kanyang naririnig. Saglit siyang bumuntong hininga at nang nasa pintuan na ng likod bahay ay ibinuhos niya ang lahat ng enerhiya sa pagsigaw. Papatayin kita, gago kang aswang ka! Tay, tulungan mo kami! Tay, may halimaw! May halimaw! May taong uwak na pumasok sa bahay! Pinatay niya ang asawa ko! Pagpasok ni Mang Justin ay nakita niyang nakandusay na sa sahig si Gomez. May gilit na ito sa liig at tumatagas ang sariwang dugo. Nagmadali na siya kaagad dahil narinig niyang nasa kwarto ang kanyang anak at mga apo. At doon nga ay nakita niya ang batang abwak na nasa tapat ng pinto at pilit itong sinisira. Ako ang harapin mong gago ka! Buong lakas na iwinasiwas ni Mang Justin ang buntot pagi, dahilan para mapatras ang aswang. Lumipad yun at sumandal sa nakasarang pinto ng sala, habang tila gulat na nakatingin sa kanya. Nagulat ka ba? Akala mo basta-basta mo lang ako mapapatay, ano? Ikaw ang uunahin ko! Totoong nakakagulat nga. Dahil nakabangon ka pa nga, Mang Justin. Pero wala pa rin namang magbabago dahil mamamatay pa rin kayong lahat dito eh. At sinisiguro ko yun. Gawin mong hayop ka! Tingnan natin kung sino ang iiyak at magmamakaawa sa huli. Layuan mo ang pamilya ko! Hindi ko na magagawa yun. Kayo mismo ang malugod na nag-imbita at nagpapasok sa akin sa bahay niyo eh. Lalayuan ko lang kayo kapag patay na kayong lahat at nakain ko na ang masarap na hapunan na nasa sinapupunan ni Aling Selena. Mamamatay ka muna! Muling hinampas ni Mang Justin ang buntot pagi, pero nakaiwas ulit ang abwak. Hindi tumigil ang Ginoo hanggang sa mapilitan ng batang aswang na tumalon sa bintana. Nabuwal yon saka siya nagkampay ng pakpak at pumaitaas. Ano? Natuduwag ka na ba, ha? Mayabang ka, tanda! Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Namumutla ka na. Kaunti na lang at babagsak ka na. Kaya bakit ko papahirapan ang sarili ko? Ray! Walang iya ka, ang sakit! Umiktad-diktad ang abwak matapos matamaan ng tulos na may tansong patalim. Nang bumagsak ito sa lupa ay kaagad ding bumangon. Pagkalaon ay saka nito pilit na hinatak ang tulos na nakabaon. Umlingaw-ngaw ang nakakabinging huni ng aswang hanggang sa maitapon ito sa malayo ang nasabing sandata. Patibay ka rin talaga, ha? Malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo. Hindi lang mauubos ang pasensya mo sa akin. Mauubos din ang hininga mong aswang ka! Napatras ang abwak ng sabuyan siya ng asin na may dinikdik na bawang. Nang tumama yun sa kanyang sugat ay tila uminit ito na parang nasusunog.
Nagwala sa sakit ang batang aswang at sinamantala kagad to ni Mang Justin. Tumalon siya sa bintana kahit nahihirapan. Pagkatapos ay buong lakas niya ulit na winasiwas ang buntot pagi. Ilang beses niya itong ginawa at makailang beses ding umiwas-iwas ang kalaban. May pagkakataong matatamaan yon kaya umalingaw-ngaw ang nakakatakot na hunin ng nasabing aswang. Hanggang sa tuluyan ng magalit ng gusto ang abwak. Sa muling paggampas ni Mang Justin ng buntot pagi, nagulat siya dahil nahawakan to ng aswang. Umusok ang kamay ng abwak pero inindalang nito ang sakit kahit kitang-kita rin na nahihirapan ito. Ilang beses na ako nakatanggap ng hagupit ng buntot pagi. Ito pa ang naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya ko. Kaya ipinapangako ko sa sarili ko, hindi ang sandatang to makakapatay sa akin. Hinigit ni Raprap ang buntot pagi kahit na tila nag-aapoy na ang kanyang mga kamay. At dahil sa wala na ring sapat na lakas si Mang Justin kaya hindi na niya nabawi ang sandata. Inikot-ikot ito ng batang aswang at pagkatapos ay hinagis sa malayong lugar. Nagulat na lang ang Ginoo habang nakahawak sa kanyang sugat at tumihingal. Dahil sa ginawa mo, naisip kong bigla na ikaw na lang ang unahin kong patayin kaysa kay Aling Silena at sa mga anak niya. Sayang, gusto ko pa naman sanang makita mo kung paano ko kinain ng mga laman loob nila eh. Lalo na yung sanggol. Natatakam talaga ako at hindi ko mapigil ang paglalaway kapag naiisip ko yun eh. Kaya hindi ko na patatagalin pa to. Ngayong gabi na to, mamamatay kang matanda ka. Nang sasalakay na si Raprap, ay natigilan din siya at napaatras dahil may tumalsik na mga asin papunta sa kanya. Umalingasaw din ang amoy ng bawang sa paligid kaya napaangil siya habang napapatakip ng ilong. Ilang saglit pa, nang mapatingin sila sa bintana ay nakita nila roon sina Kabkab at Anog-Anog. Sila ang nagsaboy ng asin sa abwak. Ang lakas ng loob nyo ha. Hindi bali. Mamamatay rin naman kayo pagkatapos ko dito sa pinakamamahal nyong lolo. Ako ang harapin mong aswang ka! Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi rin kagad nakapaganda si Raprap sa biglang pagsalakay ni Mang Justin. Dinampot pala nito ang isang 2x2 na nasa gilid ng kubo at saka buong lakas na hinampas sa muka ang batang aswang. Sapul na sapul ito sa muka. Halos umikot yun sa tindi ng natamo niya at tumalsik din siya na tumama pa sa puno bago bumagsak sa lupa. Habang nakahundusay pa ang aswang, ay binalingan ng Ginoo ang kanyang anak at mga apo. Nang makita niya si Silena na takot na nakadungaw sa bintana, ay pinilit niya ulit na tumayo. Natumba rin kasi siya ulit kanina matapos buong puwersang hampasin ng aswang. Umalis na kayo, Silena! Bilisan mo! Dalhin mo yung gasera at mga asin! Tumakbo na kayo at tumingin ng tulong kay Konsyal Angel, Lito at June! Dali! Pero paano po kayo, Tay? Huwag yun na akong alalahanin. Bilisan nyo na, anak. Takbo na! Umalis na kayo kapag nanatili kayo rito eh. Baka mapatay pa tayong lahat. Tay! Bilis na! Bilisan mo na dalhin mo na ang mga bata! Wala nang nagawa si Silena kundi sundin ang sinasabi ng kanyang tatay. Dali-dali silang tumakbo palabas ng bakuran. Tangan ng asin at gaserang nakasindi bilang liwanag sa dilim. Eksakto naman nang mawala na sila sa paningin ni Mang Justin ay dito na nakabawi ng lakas ang abwak. Galitong tumayo at tinarap ang Ginoo. Pero bigla rin itong tumingin at suminghap-singhap sa hangin. Unti-unti nang nawawala ang malimuyak na amoy ng sanggol. Ako ang harapin mo, abwak. Hindi kung saan-saan nakabaling ang atensyon mo. Baka gusto mong maulit yung nangyari sa'yo kanina. Manimik ka! Nawawala na yung amoy ng sanggol ni Aling Silena. Tumataka sila. Ako ang harapin mo. Uunahin mo akong patayin, di ba? Gawin mo sinasabi mo kung meron kang isang salitang aswang ka. Bata lang ang boses at anyo ko, pero hindi ako tuto. Tingnan mo yung itsura mo, Mang Justin, oh. Mamamatay ka na rin naman, kaya hindi na ako mag-aaksaya ng oras pa sa'yo. Mas di amak na mas masarap ang sariwang dugot karne ng sanggol sa tiyan. Kaya, maiwan na kita dyan. Mamatay ka na lang ng unti-unti. Dahan-dahang ikinampay ng aswang ang pakpak niya, pero dahil napuruan ng kabila kaya hindi niya rin maibalanse ang paglipad.
Naiinis siyang lumundag sa puno bago muling humarap kay Mang Justin. Nakitang-kita naman ang matinding pag-aalala sa muka. Hindi tuloy ako makalipad na maayos. Pero ayos lang dahil maabutan ko pa rin naman sina Aling Silene. Maiwan na kita dyan, Mang Justin ha. Pakinggan mo na lang mula rito yung sigaw ng nagmamakawang anak mo. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin kong maririnig mo ang pagsigaw nila. Huwag mo akong talikuran. Ako ang harapin mong walang yaka. Bumalik ka rito, Dago! Subukan mo lang saktan ang anak ko at ang mga apo ko. Hindi kita titigilan kahit sa impyerno. Wala nang nagawa ang Ginoo dahil hindi na niya napigil pa ang aswang. Nagtatatalon yun sa mga puno, kaya sinikip niya ring muling makatayo. Kahit ang totoo ay hinang-hinaan na rin talaga siya. Nakakaramdam na siya ng pamamanhid ng katawan, pero sinisikap niya pa ring tatagan. Hindi pwede to. Hindi ko papayagang mapahamak ang anak at mga apo ko. Wala na siyang inaksayang oras pa. Paika-ika siyang naglakad para sundan ang mga yon. Makailang beses siyang natumba at napaluhod pero patuloy pa rin siyang lumalaban. At nang malapit na sa palikong daan ay nakarinig na siya ng alulong ng mga aso. Pagkatapos ay sinundan ito ng hiyaw ng babae. Pamilyar ang boses kaya mas lalo siyang nag-alala. Diyos ko po, ang anak ko, ang mga apo ko. Panginoon, tulungan mo sila. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil biglang nanghina ang kanyang tuhod. Napalood na siya at nang sinubukan niyang tumayo ay ramdam niyang nanginig ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang pagod at panghihina. Unti-unti na namang nanlabo ang paningin niya. Pinilit niyang labanan ito pero hindi na talaga niya kaya. Panginoon, parang awa niyo na po. Tuluyan na siyang bumagsak at hindi nakagalaw, kaya napayak na lamang siya. Determinado pa ang kanyang isip pero tila sumusuko na ang katawang lupa niya. Lumabang ka, Justin. Lumabang ka. Pagpikit ng mga mata niya ay nakarinig siya ng tunog ng tricycle, kasabay ng tila pagdagundong ng lupa. Bigla siyang napadilat at nagulat na lang siya nang makita ang isa pang paa at ang pamilyar na tono ng boses. Mang Justin! Mang Justin! Tutulungan ko na po kayo. Isasakay ko kayo sa tricycle. Jun, ang mga anak ko, ang mga apo ko, kailangan nila ng tulong. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas na po sila si Lena, pati si Nakabkab at Anog-Anog. Nilabanan na ng mga taga-baryo yung taong uwak. Nandun ngayon sila Konsyal Angel at Kuya Lito. Abwak yun, yung ligaw na aswang. Yun nga po, abwak. Magpahinga na po kayo. Dadalhin ko na kayo sa ospital. Huwag na po kayo mag-alala dahil ligtas na ang lahat. Magiging ayos na po ang lahat, Mang Justin. Maraming salamat. Salamat. Hindi na natapos ng Ginoo ang pagsasalita dahil nawala na siya ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata ay naabutan niya ang sarili na nakahiga sa upuan ng kubo. Nagtataka siyang bumangon habang iginala ang tingin sa labas. Anong nangyari? Panaginip lang ba yun? Tumayo siya at lumabas ng kubo. Nagpagala-gala siya ng tingin hanggang sa mapatinghal sa langit. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang kaginhawaan ng gabi. Pumikit siya at ninamnamang sandaling yun. Parang ngayon lang kasi niya nadama ang ganito. Pero napawi rin ang kaginhawaan na ito dahil biglang may umalingaw-ngaw na alulong mula sa hindi kalayuan. Tila gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Kaya wala sa sarili siyang napatingin sa kanilang bahay. Ang nakabibinging katahimikan ang tila nagbigay babala sa kanya. Bigla siyang kinutuban kaya naman dali-dali siyang naglakad papunta sa bahay. Silina! Gomez! Kabkab! Anog-anog! Nasaan kayo? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang walang buhay na katawan ni Gomez na nakahandusay sa sahig. Dilat na dilat ang mga mata nito. Lawit ang dila at tumataga sa ginilitang leeg ang sariwang dugo. Mas lalong nahintakutan ng Ginoo kaya dali-dali siyang tumakbo sa silid ng anak. Pagdating sa pintuan ay ganun na lang ang pagkasindak niya dahil nagkalat na doon ng dugo. Nang mapatingin siya sa kama ay naroon ang mga apo niyang kambal, dilat ang mga mata
wakwak ang mga tiyan at wala na rin buhay. Ang masaklap pa ay nagkalat ang mga laman loob ng kaawa-awang mga bata. Subalit ang mas hindi niya masikmura ay nang makita niya si Selena na nakasandal sa kama. Nakatingin yun sa kanya habang nakahawak sa wakwak na tiyan. Tay, sabi mo hindi mo kami pababayaan ng apo mo. Pero hindi mo kami nagawang mailigtas, Tay. Anong nangyari rito, anak? Hindi mo kami nailigtas, Tay. Nakain na ang sanggol sa tiyan ko. Hindi na niya makikita ang magandang mundo. Kasalanan mo to, Tay. Sino gumawa nito sa inyo? Sabi mo sa akin, Selena! Sino pa ba, Mang Justin? Eh di walang iba kundi ako. Pagtingin ng Ginoo sa bandang kanan, pinakita niya si Raprap na nasa anyong abwak. Hawak-hawak ng batang aswang ang walang buhay na sanggol habang nilalantakan. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ng Ginoo at napatras siya hanggang sa tila mahulog sa walang hanggang balon. Walang ano-ano ay napabalikwas siya ng bangon. Nakita niyang nagulat din si Selena habang ang mga apo niyang si Kabkab at Anog-Anog ay natigil sa paglalaro. Tay, salamat po sa Diyos at ayos na kayo. Ano bang nangyari? Ligtas na po ang lahat, Tay. Wala na yung abwak, wala na si Raprap. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo at muli siyang napahiga dahil sa mga nalaman. Nang bumuti-buti na ang kanyang lagay, ay saka ay dinitalye ni Selena at June ang mga nangyari. Kung paanong napatay ng mga taga-baryo ang batang aswang na abwak sa pangunguna ni Konsehal Angel at ng tanod na si Lito. Tuluyan ang naging payapa ang lugar at wala ng mga aswang na nagpunta roon. Dahil sa takot na baka mamatay din sila katulad ng sinapit ng mga nagtatago at ligaw na aswang sa baryo. Wakas,